So for today's video, isa na namang product or loan product ang pag-uusapan natin. And this time, it's coming from Tonic again. Okay? So we previously discussed about Tonic Quick Loan. Pero if you already tried that, nakita nyo, meron pang ibang loan options doon. Which is, siguro magtataka kayo, ano tong flex loan na to? Qualified ba ako dito? Pwede ba ako dito? Yan ang pag-usapan natin ngayon. It's all about the Tonic Flex Loan. So samahan niyo ako, sit back, and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron naka-experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Good day sa inyong lahat, and as I mentioned earlier, ang pag-uusapan natin ay all about Tonic Flex Loan. Ayan. Sabi ko nga, meron sa siguro dyan sa inyo na nagtataka na ano naman tong Tonic Flex Loan. And based from sa discussion natin previously about Tonic Quick Loan, pag trinay nyo manghiram sa Tonic Quick Loan, makikita nyo merong ibang loan options na available sa Tonic app. Kahit ako nung una, sabi ko, alin ba dito ang applyan ko? Yung Flex Loan ba o yung Quick Loan? So, tingnan muna natin itong website nila about Tonic Flex Loan. So, kung makita nyo, ayan, meron silang superhero. So, quick approval in just 1 day. Okay. Super low interest rate. Tonic Flex Loan. Get cash quickly and save on low interest rates. May disclaimer lang sila, length of loan approval will depend on how soon the customer is able to provide all the required documents. So, high maximum loan amount. So, mataas daw yung pinakamataas na pwedeng mahiram. No hidden fees. Safe and secure, compliant with data privacy and BSP regulation. So, ito na. Para kanino ba tong flex loan na to? So, if you are an employee and have an ATM card, then flex loan is for you. Ayan. So, basically, available lang to sa mga employed individuals. Ayan. So, how to get a flex loan daw? So, just need to download the app, upload the requirements needed, accept the offer, and wait for loan disbursement. Ito na yung eligibility. So, 23 to 58 years old with a minimum monthly income of 15,000. So, hindi pala applicable to sa mga minimum wage earners kasi medyo short tayo. Unless na lang siguro kung meron ka pang additional na allowances, yun. Siguro pasok ka dito. Siyempre, Filipino nationality, Philippine resident, may Tonic savings account, meron kang bank statement, bank ATM, TIN number, valid ID, and proof of income. You can apply for an online loan for as much as 250,000 pesos with up to 18-month installment period. So, nakalagay na rin dito, note, flex loan interest rate can be as low as 1.7% monthly add-on rate with a payment terms of 18 months. 1.7%. So, tingnan natin kung ano yung itsura ng 1.7%. Okay? So, sa 20,000 na hihiramin natin sa loob ng 18 months o sa loob ng 12 months na lang para annual interest rate yung computation natin. So, magbabayad ka daw ng 2,008 pesos and 4 cents. So, kung kakalculate natin yan, 2,008 pesos and 4 cents times 12, 24,096 pesos minus 20,000. Base lang interest ay 4,096 divided by 20,000 para makuha natin yung total interest. Total interest niya ay 20% lang. So, divide natin siya sa 12. Yan. True enough. 1.7071% or 1.7066%. So, babalik tayo doon, around 1.7% nga. So, ano-ano yung proof of income na kailangan dito? So, nakita nyo nga, di ba? Hindi ganun ka easily accessible yung mga requirements. Like, kailangan mo ng bank statement. Siyempre, dahil employed ka, meron ka ng PIN number. And yung proof of income na lang, tingnan natin kung ano-ano yung documents na pwede mong ipakita as proof of income. So, unang-una, payslip. So, sa payslip daw, it should be issued last month. Shows your salary, shows your full name, and your company's name. Pwede rin daw na COE or Certificate of Employment that was issued last month and signed by your HR or payroll department. Shows your income, shows your full name and company's name. ITR should be ITR 2316,
covers 12 months of the previous year. So, hindi pwede yung putol. Hindi pwede yung kunyari nag-resign ka ng June. 6 months lang yung nakalagay sa ITR mo or what? Something like that. Has a BIR stamp or has a signature from your present employer or authorized agent. And shows your full name and company's name. Make sure lang na yung ipapasa yung income documents, as stated earlier, contains your employer's name. And hindi lang actually yun. Kailangan din yan ng contact number, especially ng HR nyo. Kasi tumatawag sila para mag-validate na kung empleyado ba talaga ikaw doon ka ba talagang tatrabaho, active ka ba. So basically, yun yung parang CI nila or background checking nila about dun sa documents na pinasa mo. Now na nakita na natin na hindi naman pala to para sa lahat, pero kung employee ka, at sa tingin mo pasok ka at gusto mo pa rin ipagpatuloy, ito ngayon yung mga fees na kailangan mong malaman. So, merong processing fee, cost 1,000 pesos upon cash disbursement. So, one-time deduction siya. Documentary stamp tax na 1 peso and 50 cents for every 200 pesos. And one-time deduction din siya. And if you have late fee later on sa pagbabayad, that's 500 pesos. Okay. So, kung i-compare natin itong processing fee, mura lang. 1,000 lang yung processing fee. Kung napanood nyo yung review ko about Union Bank Quick Loan na medyo 10% ang processing fee, bakit si Tony kaya niya mag 1,000 pesos processing fee lang? Bakit si Union Bank ang laki ng processing fee? Diba? Cost of processing ba talaga yun? O pinagkakitaan talaga? So, okay. If nag-apply ka na, ipasok mo na lahat ng documents, paano mo naman malalaman kung na-approve ka? Well, basically, magkakaroon ng notification from your Tonic app na na-approve ka na. Isa sa kinagandahan nitong flex loan na to is pwede kang mag-dictate or magsabi kung kailan ang magiging due date mo. Siyempre, kunyari, may alam kang income na papasok or i-align mo sa araw ng sweldo mo, yan, or kinabukasan ng araw ng sweldo mo, then pwede mong i-choose yung due date na malapit doon. So, may freedom ka na mag-dictate na ito ang magiging due date ko for the duration ng iyong flex loan. Sa pagbabayad mo naman is napakadali lang naman din kasi kung ano yung in-enroll mong ATM card, then i-auto-debit lang naman nila doon yung amount ng amortization mo. So, hindi ka na problema, lalo na kung yung ATM card mo is yung payroll mo, pag pumasok yung sweldo, sige, ikaltas nyo na lang dyan yung utang ko sa inyo. Parang ganon. So, wala kami masyadong iintindihin dahil pagkapasok ng sweldo mo, sige, auto-deduct, yun lang yun. At least nakapagbayad ka na. Ayan, so at least now, na-differentiate na natin between flex loan and quick loan. Okay, kung empleyado ka, mas okay na mag-apply ka ng flex loan. Pero kung hindi ka naman empleyado, business ka, or what, simpleng may tindahan, or something, basta mapuprove mo na may income ka, or remittance, may natatanggap kang remittance, then yung quick loan naman ay para sa'yo. So kung gusto mo ng information about quick loan, meron na akong link sa description box. I-check nyo yan yung review ko about Tonic Quick Loan. So for our question of the day, gaano ka-stressful sa inyo ang magkumpleto ng mga requirements kapag uutang ka sa mga legitimate banks? Yan. Sagutin nyo yan sa baba and mananalo kayo ng 100 pesos GCash sa mapipili kong commenter for the day. And also, meron tayong 2 lucky winners ng 50 pesos GCash by just commenting this hashtag Road to 75K. So, yun lang muna for today's video, guys. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay @myjobsjoeman. Sabi niya, lahat tong tips mo, idol, ginawa ko since 2021 of April up to present. Kaya happy ako na napanood ko to sa'yo. It reminds me again na mag-ingat palalo. God bless, sir. Buti nilang upgraded na ang GCash ko sa 500K limit. Malaking tulong ang GCash Center sa pamumuhay ko. Yung number 10 lang, wala pa ako, pero gagawin ko din yan soon. So at myjobsjoeman, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, mga silent viewers. Thank you so much. Kahit silent viewers kayo, walang problema po yan. Sinusuportahan nyo pa rin ako by just watching my videos. And syempre, kung meron kayong tanong or may gusto kayong malaman or suggestion, just leave me a comment sa baba and nababasa ko naman po yan. Hindi lang ako nakaka-reply sa lahat kasi medyo madami na po. So, kung ano po usually yung nagpa-pop up sa phone ko, yun yung madalas kong nare-replyan kaagad-agad. Thank you so much. Okay.
So yun lang muna for today's video, guys. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!